Matapos nitong makapagwika, doon nila nasilayan ang iba pa nitong mga kauri na dahan-dahang lumalapit sa kanilang harapan. Nag-umpisa na ding pumaligid sa kanila ang iba pang asbo na merong mga alagang hayop, indikasyon na yon ng unang makikipaglaban sa kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napapansin nilang hindi lumalabas ng baryo ang mga talamban. Kaswal lang yung nakatayo sa hangganan ng kanilang pugad, walang balak na lumabas ni makipaglaban. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na namang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang grupo at sa mga kaalyado nitong asbo. Habang pinapaslang nila tadag ang mga ito, maigi naman nilang pinakikiramdaman ang mga talamban nang sa gayoy madali lang nilang masalag ang pag-atake nito kung magpapasya yung sumugod sa kanilang grupo. Sa bawat minutong dumaraan, tila bang napapansin nila ang mas lalong pagdami ng mga asbo na kalaban nila. Maya-maya pa, nang mapagtanto ni Tandang Ibok na merong nangyayaring kakaiba sa lugar, agad naman itong inutusan ng kanilang pangkat na pumasok sa baryo. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila tadag kundi ang umusad. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, mas lalo silang nahihirapan dahil sa dami ng mga asbong humaharang. Hindi naglaon dahil sa dami ng mga nilalang, nagawa na sila nitong masukol at maitaboy papalayo. Habang tinutulak sila ng mga asbo, nag-isip ng paraan si Tadag kung papaano may uusad ang kanilang grupo. Pagsilay niya sa mga tauhan niyang nasa unahang bahagi, kitang-kita niya ang paghihirap ng mga ito. Yung mga kalasag nitong dala na inaasahan nilang hindi mawawasak ng mga kalaban nila, unti-unti nang nagkaroon ng lamat. Isipin ninyo, gawa sa bakal at kahoy ng nara ang kalasag na yon, subalit nagagawa itong matapyasan ng mga asbo. Yung mga asbong kanilang kinalaban sa labas ng baryo, hindi yon ang mismong talamban. Maaaring kalahi lang nila itong inalipin, kaya na may naging palaisipan sa pangkat ni Tadag ang lakas ng mga nilalang na namamahala sa mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na silang nagawa kundi ang ipagpatuloy ang kanilang pag-atras. Sa pagdating nila sa parte ng lugar kung saan nagkalat ang matataas na talahib, agad namang umihip si Tandang Ibok ng usal sa paligid na siyang naging sanhi upang maglaho sila sa paningin ng kanilang mga kalaban. Isang malakas na sabulag ang pinakawalan nito, kung kaya't sa loob ng maikling panahon, maikukubli nila ang kanilang mga sarili sa mga damo. Habang nagmamasid sila Tadag sa buong lugar, kitang-kita naman nila ang pagpasok sa talahib ng mga asbo. Ang iilan sa mga ito, may dala-dala pang dambuhalang aso, subalit hindi yun sapat upang magawa nitong matunton ang kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, nang maramdaman nilang nakapasok na sa talahiban ng kanilang mga kalaban, dali-dali naman silang lumabas para paligiran ang kinaroroonan ng mga nilalang. Habang naghihintay sila ng hudyat, nasipat nila si Tandang Ibok na mabilisang umiikot sa buong lugar. Pagbalik nito sa kinaroroonan ni Tadag, agad naman itong iniabot ang lubid ng kamatayan habang nagwiwika ng, "Sunugin mo ito. Ikaw lang ang may kakayahang gumawa ng apoy sa espiritual na estado." "Sigurado ako, ngayon mo lang mauunawaan ang naiisip kong plano." Matapos naman yung marinig ni Tadag, doon niya napagtanto na ang binabalak palang hakbang ni Tandang Ibok ay sunugin ng buhay ang mga asbo na naroon sa loob ng talahib. Inaasahan naman niyang hindi yun basta-bastang makakaalis sa lugar na yon, sa kadahilanang nagsisilbi nilang pamako ang ikinalat na usal ng ermitanyo. Pagsiklab ng espiritual na apoy sa lugar, purong mga pag-aangil at pag-iiyak na lamang ang kanilang naririnig. Hindi naglaon, tuluyan na ding bumalik sa katahimikan ng buong paligid, hudyat na patay na ang mga ito.
Nang mapagtanto nila Tadag na wala na silang kalaban sa lugar na yon, minabuti na nilang bumalik sa kinaroroonan ng mga talamban. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban, pumungad sa kanila ang anyo ng mga ito na halos maihahalin tulad mo sa wangis ng isang tao. Bagaman napakalayo ng kanilang itsura sa mga ordinaryong tao, may pagkakahalin tulad pa rin ito kahit papaano. Paglalarawan ni Tadag sa wangis ng mga talamban, para yung mga ordinaryong tao na merong kakaibang balat at kaanyuan. Imbis na 5 ang daliri nito, meron yung 7. Yung kanilang mga paa nababalot ng napakaraming itim na balahibo. Ang mga mata naman nila parang ginto kapag nakakatitigan nila. Nagkukulay dugo lang ito sa oras na hindi na yon tumitingin sa kanilang mga mata. Dagdag pa ni Tadag na bawat pangil ng mga talamban nagbibigay ng matinding pagkasindak sa kanilang mga kaluluwa. Kung nagkataong wala kang sapat na lakas ng loob para kaharapin ng mga ito, maaaring sa paninindak pa lang mamamatay ka na. Ayon pa kay Tadag na ang mga talamban ay mga bukod tanging mga nilalang. Sa tindig at anyo pa lamang nila, masasabi mo nang nagtataglay sila ng malalim na karanasan pagdating sa pakikipagdigma. Mahirap mang isipin pero noong mga panahong yon, aminado si Tadag na labis siyang nababahala para sa kaligtasan ng kanilang grupo. May maliit din na espasyo noon sa kanyang kaisipan na hindi maiwasang mag-isip ukol sa posibilidad ng pagkamatay ng iilan sa kanyang mga tauhan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napansin naman nila ang iilan sa kasama nito na dahan-dahang nagpapalit anyo. Pagbungad sa kanila ng mga dambuhalang pusa, yun naman ang naging hudyat ng kanilang pangkat para umusad. Hindi pa man sila gaanong nakakalapit sa mga nilalang na yon, nasipat nila ang isang makisig na lalaki na patuloy pa ring nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Pagturo nito sa kanilang likod, agad namang napasunod doon si Tadag at kasabay nito ang muli nilang pagsilay sa grupo ng mga asbo na dahan-dahang nagkukumpulan di kalayuan sa talahiban. Matapos yan, narinig naman nila ang lalaking magwika ng, "Bakit na kayo uusad? Hindi pa tapos ang laban?" Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman nilang pagharap sa mga natitirang asbo. Kampante silang tumalikod sa kinaroroonan ng mga talamban sa kadahilan ng inaasahan nilang wala yung kakayahan para lumabas ng kanilang baryo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang mga kalaban para makakuha ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang pagiging kampante nila noon at kawalan ng depensa ang nag-udyok para mangyari ang mga bagay na kinakatakutan nila. Pagsilay ni Tadag sa kasama niyang nadukot ng mga talamban, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang yon ang tauhan niyang palagi niyang nakakausap sa tuwing nagpapahinga ang pangkat nila. Napakalapit na nito sa kanya na halos ituring niya na yung isang nakababatang kapatid. Dahil dito, agad naman niyang pinasapi sa kanyang katawan ng espiritu ng kaptan at kasabay nito ang paghugot niya sa nagbabaga niyang latigo. Pagwasiwas niya nito sa lupa, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang lalaking unti-unting nilalapat ang matatalas nitong kuko sa leeg ng kanyang kaibigan. Sige, subukan mo. Bago mo makuha ang taong ito, sisiguraduhin kong mamamatay muna siya sa mga kamay ko. Huwag mo kong susubukan ng tingero. Wika ng lalaki habang pilit siya nitong sinisindak gamit ang buhay ng kaibigan niya. Matapos naman yung marinig ni Tadag, halos hindi na niya mawari kung ano ba ang kinakailangan niyang gawin para mailigtas ang kanyang kaibigan. Sa ilang minuto niyang pagmamasid dito, pakiramdam niya unti-unti nang nadudurog ang kanyang puso
dahil sa kanyang mga nakikita. Hindi na din niya mapigilang umiyak sa kadahilan ng awang-awa na siya sa kaibigan niya. Alam niyang marami siyang magagawa pero alang-alang sa buhay nito, kinakailangan niyang maghintay at sumunod sa plano. Naniniwala siya, lahat ng nangyayari ay hindi kayang maidaan sa kapangyarihan at puwersa. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang kumalma itong si Tadag nang bulungan siya ni Tandang Ibok ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Dahil sa sinabi nito, kaya na may nagkaroon siya ng pag-asa na makuha niya ng buhay ang kaibigan niya. Maya-maya pa, bahagya namang natigilan ng kanilang grupo nang marinig nila ang kaibigan nilang umiiyak habang matapang na nagwiwika ng, "Gawin niyo na ako noon sa tingin niyong tama. Kung ikakasama ng mga kaibigan ko ang pagligtas sa buhay ko, mas mainam na hayaan niyo na lang ako. Parte ng dakilang sakripisyo ng pagiging isang antingero ang mamatay sa digmaan. Tadag, mga kaibigan, pagpasensyahan niyo na kung naging pabigat ako sa ating grupo." Matapos nitong sumigaw, bigla naman yung dinarag ng talamban sa lupa. Para maipakita ang bagsik nito, harap-harapan itong pinakain ng putik ang kanilang kaibigan upang pigilan ang anumang kataga na muli pang lalabas sa kanyang bibig. Bagaman wala na yung kakayahan para magsalita, kitang-kita ni Tadag ang pilit nitong pagpupumiglas, indikasyon na kahit wala na yung pag-asa, patuloy pa rin yung nakikipaglaban sa mga kalaban nila. Nang masipat niyang dahan-dahan na yung iniaangat ng talamban sa lupa, halos umapoy naman ang kanyang galit sa kanyang katawan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya hindi sapat na patayin lang ang nilalang na yon dahil sa ginawa nito sa kaibigan niya. Aliwin niyo muna kami. Nais naming makita kung anong magagawa niyo sa mga tauhan naming nakapaligid sa baryo. Lipulin niyo sila. Nang sa gayoy maging karapat-dapat kayong pumasok sa aming pugad. Wika ng tampalan. Nangako din ito sa kanila na hindi nito papatayin ang kanilang kasama hanggat susunod sila sa gusto nito. Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, napilitan sila Tadag na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga asbo. Doon nila napagtanto, hindi sila kinikilala ng mga talamban bilang mga katunggali nito hanggat wala pa silang napapatunayan. Bagaman alam nila Tadag na wala silang mapanghahawakan sa mga salita nito, yun lamang ang nakikita nilang pinakamagandang paraan para maisalba ang kanilang kaibigan. Napag-isip-isip nila, anumang oras maaari yung patayin, gawa ng hawak na nito ang buhay ng kanilang kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang wakasan ang angka ng mga asbo. Pagsilay naman ng mga nilalang sa mga nagwawalang antingero sa paligid, buong puwersa naman yung sumugod at nagtulong-tulong para lipulin ang kanilang grupo. Halos kalahating oras ding nakipaglaban sila Tadag sa napakaraming puwersa ng mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na nila itong nababawasan. Nang mga lahati na ang mga ito, doon pa lamang nila naramdaman ang pag-iingat sa kanila ng mga asbo. Dehado na din yung lumapit sa kanilang grupo na parabang ayaw na nitong mapabilang sa bangkay na kanilang itinambak sa buong lugar. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pa nilang ininsulto ang mga ito upang magtuloy-tuloy na ang laban. Ang grupo kasi nila Tadag, bihasa sa pagmamanipula ng galit ng mga kalaban nila para gamitin yun sa sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pang-iinsulto, wala namang nagawa ang mga asbo kundi ang makaramdam ng galit sa kanilang mga katawan. Dahil dito, napilitan na yung sumugod ng sabay-sabay na siya namang naging sanhi sa pagkalipol ng kanilang lahi. Matapos mapaslang nila Tadag ang kanilang mga kalaban, nakarinig sila ng pagpalakpakan sa lugar na kinaroroonan ng mga talamban.
Unti-unti silang humarap sa mga ito nang sa gayoy magawa nilang malaman kung ano ang ipinagbubunyi ng mga nilalang. Maya-maya pa, nag-umpisa ng umusad ang kanilang grupo alinsunod sa utos niya. Habang binabagtas nila ang daan, iniiwasan ni Tadag na ibaling sa ibang bagay ang kanyang paningin upang masigurong walang mangyayaring masama sa kanyang kaibigan. Nang ilang metro na lamang ang layo nila sa mga talamban, seryoso naman siyang nagwika sa pinuno ng mga ito nang, "Tapos na ang pinapagawa mo. Ngayon, pakawala mo na ang kaibigan ko." Matapos nitong makapagwika, agad naman itong inihataw sa lupa ang kanyang latigo bilang pagpapakita ng paninindak sa mga talamban. Inakala niyang sa pamamagitan ng kanyang ginawa ay masisindak niya ng tuluyan ang mga nilalang, subalit mas lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Pagtahimik ng mga talamban sa paligid, bigla na lamang tumulo ang kanyang luha nang masipat niya ang kaibigan niyang walang kalaban-labang ginilita ng leeg. Sa sobrang talas ng kuko ng talamban, segundo lamang ang naging pagitan nang humiwalay sa katawan nito ang ulo. Dahil sa pangyayaring yon, panandali ang binalot ng puot at galit ang kanyang wisyo na siyang naging sanhi upang sumugod siya sa kinaroroonan ng mga talamban nang hindi nag-iisip. Pagpangibabaw ng espiritu ng kaptan sa kanyang katawan, isa-isa niyang pinagpapaslang ang lahat ng mga nilalang na kanyang madaraanan. Animoy sa sandaling naramdaman ni Tadag ang pighati dahil sa mga nangyari na ilabas nito ang buong presensya ng diwata na matagal nang namamahay sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, inabisuhan naman ni Tandang Ibok ang kanilang mga kasama na wag nang tumulong. May posibilidad kasing mapahamak lang sila, lalo pat nasisiguro niyang wala na sa sariling wisyo itong si Tadag. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, wala na itong nagawa kundi ang manood na lamang sa mga nangyari. Habang nagmamasid ang kanilang grupo, kitang-kita nila kung papaano daragin ni Tadag ang mga talamban na parabang hindi man lang ito nagtatangan ng malalalim na lihim na karunungan. Kahit anong kunat ng kanilang mga balat at lakas na kanilang ipinapamalas, nagsisilbi lang yung patawa para kay Tadag. Lumipas pa ang ilang minuto, tanging ang talamban na lamang na pumaslang sa kanilang kasama ang natira. Habang pinagmamasdan ito nila Tandang Ibok, doon nila nasilayan ang matinding pinsalang na idulot ng kapangyarihan ng kaptan sa katawan ni Tadag. Bagaman malayo, kitang-kita nila ang pagbitak ng balat nito, indikasyon na hindi kinakaya ng katawang lupa niya ang espiritual na anyo ng diwata. Alam nila na maaaring ikapahamak ito ni Tadag pero wala silang pagpipilian sapagkat may posibilidad sila nitong ituring na kalaban sa oras na pinili nila na makisawsaw sa nagaganap na labanan. Sa pagsilay ni Tandang Ibok na meron itong iniihip na dasal sa hawak nitong latigo, napilitan na yung lumapit kay Tadag habang paulit-ulit na sumisigaw ng, "Huwag mong gagawin yan! Tadag! Huwag mong gagawin yan!" Bago pa man mahataw ni Tadag ng kanyang armas ang talamban, laking gulat na lamang ng karamihan ng kasywal itong kunin sa kanya ng ermitanyo habang nananatiling walang imik. Paghawak nito mula sa hawakan ng latigo hanggang sa dulo, bigla namang nawala ang mga usal na inihip niya rito. Matapos ang pangyayaring yon, bigla naman siyang sinugod ni Tadag, subalit nagawa niyang masangga ng walang kahirap-hirap ang pag-atake na ginawa ng kaptan at pinuno ng kanilang pangkat. Sa mga sandaling yon, doon rin lumabas ang gabay na diwata ni Tandang Ibok na siyang nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng nilalang na nakakita. Ang tinataglay nitong diwata, walang iba kundi ang ama ng kaptan at ang kinikilalang hari ng mga diwata.
maging ang talamban na nakasilay sa pangyayaring yon, bigla na lamang naagnas na animoy ni minsan hindi yun umiral sa mundo ng mga tao. Sa pagsilay naman ng kaptan sa diwatang nagngangalang Makaako, doon pa lamang ito kumalma at nag-umpisang maglaho sa katawan ni Tadag. Nang bumalik na ang wisyo nito, napaluhod na lamang yun sa lupa habang umiiyak. Pasensya na. Hindi ko ginustong mangyari to. Kasalanan ko ang lahat. Ako nag-udyok sa kanilang sumamat makiisa sa paniniwalang kinikilala ko. Walang ibang sisisihin maliban sa akin. Napakasama ko. Sobrang sama ko. Wika ni Tadag habang dahan-dahang gumagapang papalapit sa bangkay ng kanyang kaibigan. Pagdating niya sa kinaroroonan nito, humiga siya roon habang hawak-hawak ang bangkay na yon. Ninais na din niyang mamatay noong mismong oras na yon sa paniniwalang yun lamang ang magiging daan para mapagbayaran ang kanyang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng ating mga kaibigan at kapatid sa samahan. Alam mo, iho, lahat ng bagay ay nangyayari na merong dahilan. Kagustuhan ito ng ating Ama, kaya anuman ang gawin natin ay hindi natin ito maiiwasan. Huwag mong iyakan ang mga nawala na, bagkus tingnan mo ang mga nabubuhay pa. Tanungin mo ang sarili mo kung ano magagawa mo para sa kanila upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Mahinahong wika ni Tandang Ibok habang naglalaho sa kanyang katawan ang presensya ng diwatang nagngangalang Makaako. Matapos naman itong marinig ni Tadag, minabuti niyang lumuhod sa harapan ng kanyang mga kasama habang humihingi ng tawad. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iyak, hinayaan lang naman siya ng mga ito habang patuloy na pinagmamasdan. Ni isa sa kanila, walang naglakas ng loob para kausapin siya. Maging si Manong Kamat noon, nanatiling tulala habang malalim na nag-iisip ukol sa mga memorya ng mga kaibigan nilang nagbuwis ng buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan ni Tandang Ibok itong si Tadag na magpahinga na. Inilayo niya din yun sa baryo upang hindi na maalala nito ang mga masalimuot na pangyayari. Minabuti din nilang itabi kay Tadag ang bangkay ng kanilang kaibigan nang sa gayoy kahit sa huli man lang na pagkakataon, magawa niya yung maiyakan. Alam ng ermitanyo kung gaano yun kalapit kay Tadag, kaya na may ramdam niya ang sakit na dinadala nito. Sa pagsapit ng hating gabi, doon pa lamang sila nagpasyang ilibing ang namatay nilang kasama. Habang natutupok ang baryo ng mga talamban, nabalot naman ng paghihinagpis ang bawat isa sa kanila. Inilibing nila ang bangkay ng kanilang kasama sa tabi ng malaking puno ng akasya sa paniniwalang kapag muli silang nadapo sa lugar na yon, magagawa nila yung mabisita. Lahat din ng medalyon, mutya at talandro nito ay kanilang isinama, pagpapakita na kahit sa kahuli-hulihan nitong buhay, isa yung magiting na antingero. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mailibing na nila ito, minabuti naman nilang magpahinga hanggang umaga. Si Tadag noon, halos hindi na nila makausap, gawa ng palagi lang yung tulala at animoy wala sa sarili. Sinubukan na din yung payuhan ni Tandang Ibok pero imbis na sumagot ito, umiiyak lang ito. Sa pagsapit ng umaga, ramdam ng kanilang pangkat ang matinding kawalan sa panig nila. Bagaman mabigat pa ang kanilang mga nararamdaman, sinubukan nilang umusad para wakasan ang digmaan. Sa pagbagtas nila ng daan, natuwa naman itong si Tandang Ibok, gawa ng kahit papaano nakakausap na niya itong si Tadag. Habang nag-uusap silang dalawa, inilahad niya dito ang kanyang ginawa noong mga sandaling masipat niya yung nagpahid
ng usal sa kabuuan ng latigong tangan niya. Alam mo, iho, kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang mamatay dito. Sumama ako sa inyo hindi dahil sa kagustuhan ng kaibigan ko. Sumama ako dahil nakikita ko sa iyo ang yumao kong anak na si Koro. Nais kong makita ang iyong hinaharap, kaya nakahanda akong manatili sa iyong tabi, anuman ang mangyari. Huwag ka nang malungkot, hindi malalagay sa kawalan ng sakripisyo ng ating mga kapatid sa digmaan. Wika ni Tandang Ibok.